up guys? Nandito na po tayo this morning, Sunday morning. And nandito na po tayo ngayon upang pagpatuloy ating naumpisahang mga upload videos about sa mga laptop repairs at saka ano pa man dyan. So, kumusta po? Kumusta lahat ang mga kababayan natin na sa ibang bansa? Sana po nasa mabuting yung kalagayan. At saka, ingat po lagi, ingat. So, ngayon po, before ko umpisahan yung ating pangalawang video, sa totoo lang, ito po sana yung una kong gagawin. Kasi yung unang video na in-upload ko, hindi tinanggap ni YouTube. Kasi sobrang mahaba daw, hindi ko naman alam na, hindi ko pa kasi nakita yung settings ng ano ko, yung application ko na kailan ko pala i-confirm para papasok ko sa mas mataas na video format. So ito, okay na po siya ngayon at sa awa naman ng Panginoon, maging okay pa tayo. So, unawa lang po sa lahat ng mga manunood sa mas madaling pamamaraan. Ayun. Sa lahat po ng manunood natin, taga-subaybay sa channel natin, ang content po ng the content of these videos, this channel po kasi is not only for laptop and electronic gadgets repairs. Meron po tayo mga adventures, adventures kung sakasakali pag maluwag-luwag na ang ating lungsod, ating mga kapulisan, pwede na tayo makapagbingwit, makapaghuli ng tuna sa pating. Ano po? Pating? Ano ba? At saka hindi po tayo lahat talaga magpo-focus sa laptop repair kasi po bihira lang po yung pumapasok sa ngayon kasi alam nyo na. At saka sa mga nagre-request po sa kung anong gagawin, kung ano po yung gusto yung ipagawa. Kasi may nagre-request po sa akin na magawa daw ako ng isang video paano mag-format or mag-change ng mga mag-upgrade ng laptop nila. So, hayaan niyo po sa mga susunod na video, gagawin ko po yung mga request ninyo. Kung meron pa kayong mga gustong gawin o ipagawa na mga kaya ko lang naman, yung kaya kong gawin lang. Just comment down below kung sa ating comment section, meron naman po dyan sa comment section natin. At saka, unawa na lang din po sa lahat ng mga gumagawa at nag-aayos sa mga laptop. Ang video po na to, hindi po to bago. Marami na po ang mga video nagsusulputan sa YouTube paano mayos ng cellphone, paano mayos ng laptop, ng mga electronic gadgets. Meron pa nga mga tutorials na mga gumagawa or nag-aayos po sila ng mga kotse or mga small engine at saka mga nagwi-welding po or mga welders. So, alam nyo po, hindi po to bago sa amin, mga ganito. Kasi nung mga nakaraang mga taon, mga 10 taon nakakaraan, wala pa kasi yung mga tutorial sa YouTube. So, pahirapan po talaga noon ang mga ginagawa namin kasi sa dingding po ng aming mga bahay, halos po ang nakikita doon is instead na makita sa mga larawan ng mga kapamilya, ang nakikita po is mga schematic diagram. So, ganun po kahirap noon. So, ngayon, mas pinadali ni YouTube. Marami na nag-a-upload po ng mga video. So, wag niyo naman ako sisihin na ginawa ko tong video. Kasi ito, sa totoo lang, ang ibang nalalaman ko dito na ginagawa ko is nanggagaling din sa YouTube University. Yeah, YouTube University. So, mga guys, sa mga disclaimers natin, sa mga bashers natin dyan, kasi hindi rin naiiwasan na may magbabas. Ipaliwanag ko po ulit sa inyo. Kung ano lang pong alam ko, kung ano lang pong natutunan ko, yun lang pong ibabahagi ko. Beyond my experience and my expertise, wala na po tayong magagawa doon. Ang iingay naman ng aso na to, hindi naman nakisama, oh. So, yun po, patuloy po tayo. So, ang gagawin po natin ngayon, kung maalala nyo yung unang episode na in-upload ko sa inyo about charging connection o charging, naalala nyo pa itong paano ba yung camera natin? Nahihirapan talaga ako sa camera eh. Kasi wala naman yung magandang camera. Paano ba talaga, kuya?
So, ganyan ba? Para mas madali makita. Ayan. Diba? So, kung naalala nyo po ito, sabi ko sa charging, po sa ito charging pa rin. So, hindi po siya. It is a charging system para po sa battery. Sana po. Ito po, ito. Correction lang po ha. Is charging system sa battery. Baka naman po dyan may mag-comment na nagbabahagi ka, hindi mo alam. Hindi, nagkakamali lang din. Nagkakamali na din po mga tao. Tao lang din po tayo. Unawain nyo naman. Ito po yung charging na nakasulat dito is charging system po ng battery. So ito sa bandang unahang bahagi, ito po yung charging input. So okay, patuloy tayo. Sana naunawaan nyo. Ano po, so sige. Sana ba tayo? So charging. Ito kasi sabi ng anak ko, yung camera ko daw, yung mga drawing ko daw is tabingi. So, bayaan mo na. Nakikita naman nila. Saka, tulungan mo na ako mag-edit kasi hindi ako mag-i-edit. And then, ito po. Meron tayong board kung saan po ay actual natin kung saan yung unang susuporta sa unang ginawa kong video. Ito pong laptop na to is buhay po to. At galing po to na Maynila. May binili ako doon na ito, kasama ng pinadala hindi na po to pinabayaran sa akin. So, binigay po sa akin to ng libre. Sabi niya, ayusin mo na lang kasi may mga parts akong tinanggal dyan. Sana mayroon kang So, nagkataon naman po na may board ako na same po nito. Kaya pinalitan, ito po kasi, wala ito. At saka itong mga MOSFET dito, wala. Saka itong mga dito, video capacitor na to. Wala po yan. So, pinalagyan ko lang po. Pinalitan ko yung mga parts na kailangang palitan. At sa awa naman ni Lord, na napagana naman po natin, umandar po naman. So, hindi natin pagpapatagalin. Hindi na po natin patatagalin. Nagano pa talaga yung dila ko eh. Pitla pa. Kung sa Bisaya pa, nagapitla lang gihapon. Actually, it is only my second video upload. So, hayaan nyo na. Hindi ko to i-edit to. Intro lang siguro sa ending kung malalagyan ko ng edit na ito. So, let's go! Ano ba? Saan yung charger natin? Susubukan natin sa ating charger. Ito po yung charger. Original po HP to. Kasi pag nag-aayos kami ng laptop, ito sa SM, sama shout out pala dyan kay Boss Jeffrey. Yun, minsan yung doon ako nag-sit in sa kanya. Salamat. Saka, ito po. Susubukan ko ngayon ulit na i-actual po yung itinuro ko sa inyo sa drawing board. Gusto ko po siyang ipakita sa inyo actual. Yan, ganyan na lang, mas madali pala yan. Dito pala. Ganito pala yun. Hala, yan. Ganyan, so okay na to. So sabi ko po, actual po natin mamaya, ito from input, then dadaan sa dalawang MOSFET. Kung may driver man siya, ito, second MOSFET natin. So, magtatapos po ang ating charging dito po sa ating charger. Power supply line is hanggang sa carbon resistor o tinatawag na sabi nila fuse, pero hayaan mo na. At least, mayroon namang, basta may resistor, okay na yun. Carbon resistor or fuse. Okay, let's go. I-on po natin ang ating tester. Ayan, nakikita nyo po ba yung tester natin? Sobrang liit naman. Hindi naman makita ng mga katulad kung hindi na rin nakita. Ayan po, palagyan natin konti. Tester po natin. Susubukan po natin ngayon ang ating charger. Kung meron ba. Tingnan nyo po ang ating meron po siyang 19.7 volts. So, tara, subukan natin. Totoo ba yung sinasabi ko? Yan po. Umilaw yung charger natin. Charging light indicator. Ayan, charging light indicator po yan. So, sabi ko, lagyan natin dito na kasi ito, aluminum itong ilalim nito eh. Baka mamaya makasira pa tayo ng mga gamit ng hindi atin. So, tester po natin is lalagyan natin sa ating ground, ng negative ng tester natin. Then, i-check natin ang battery side with positive
sa ating motherboard connector. Tingnan po natin kung may 19 volts ba. Doon pa tumingin. Parang wala. Parang pahiya yata ako. Ayun po, may 19 volts pa tayong nakikita dito. Ayan. So, check po natin kung meron bang 19 volts sa first input. Ang first input po nito, first MOSFET po, kita nyo itong maliit na to. Ito po yung driver ng MOSFET niya na nagsusupply sa ano. Yan po. Yan po. So, punta po tayo sa ano, likod. Bandang likod po kasi wala. Kung saan po yung ano, kung saan po yung connector ng ating charger, hindi po yan lalayo ang MOSFET niya sa kanyang tabi para mag-asawa yan eh. Kung nasaan si connector, andun si MOSFET. MOSFET kasi galing sinabi ko sa switching device para mag-flow po yung current kung hindi sira ang mga driver niya. So let's check. Ito po, balik natin yung ground natin. Gaya ng sabi ko, ang ground ng ang laptop is all over the board. So balik natin ito. Tingnan natin. So i-check po natin yung sinasabi ko dito kung may 19 volts ba. Ang first MOSFET po nito, ito po yung connector niya. Ito, nandito po na part ng connector. Pahirapan. Balik natin. Ito po yung connector, side connector nito. So tingnan natin kung may 19 volts. Right side sa inyong mga monitor, may 19.7 po. Titingnan natin ang track line or power line ng ating tawag nito. Power line ng ating MOSFET. Ito po yung MOSFET natin. Di ba tatlo? Sabi ko dalawa. Ba't sabi mo, Brad, kabagsik balong dalawa lang ang MOSFET? Bakit tatlo yan? Ito pong pangatlong MOSFET na to. Papunta po ito doon sa bandang likod na nagsusupply din na dito po sa may bandang battery. So titingnan po natin ang line, ang main line natin kung may ano ba. Kung may 19 volts ba dito? May 19 volts po 'yan. May 19 volts kasi input po to siya ng ano natin. Dito po sa pangatlo o pang-apat po, meron lang yang 9 volts. Ang 9 volts po na yan, siya pong nagsusupply sa MOSFET or nagsusupply po siya ng voltahe para mag-switch po yung ano, yung switching device na nasa kanya. Kasi pag hindi to gumana, pag walang voltahe dito, sigurado yan walang output dito na sa apat na to. Kasi ito pong apat na pin na to, gaya ng sabi ko sa drawing board is, ano po to? Yan po ang bahagi ng isang MOSFET kung saan nandun ang drain side. So ito po, titingnan naman natin itong apat na to. Kung nasaan ang ano niya, ang track niya, ay yung linya niya. Papunta po yan dito sa kabila. Dito po, dito. So ito pong apat na to, 19 volts din po yan. Obvious naman kasi ito, isang linya palang, ano lang yan, parang isang stick lang na nagdudugtong. So ito po siya. Ito po yung line, 19 volts po yan lahat, ang apat na pin. So dito po, kahit natanggalin natin to, makikita natin yan na dugtong po yan. So isang linya, obvious may 19 volts po yan dito. Ayan. Ilan ba to? Ilang voltahe ba to? Pang-apat. 19. So kung itong apat na pin na to is pumasok yung 19 volts, kung hindi po sira ang MOSFET na to at ang driver, may output po tayo. Nandito po yan. May 19 volts dapat dito. And yes, we have 19 volts. So bakit 17 lang daw yung isa sabi niya? So 19 volts. 19 volts po yan. Ito pong isa dito is 19 volts. O dito, itong isa, ano ba? 19 volts din? 19 volts. 18, 19. So itong isa dito na side is so 19 din to. Hanapin natin yung ito po yung ano niya siguro, gate niya. So saan yung gate? Sirado, walang gwardiya, kaya walang gate. So ito. May 19 volts po kung nakikita nyo. So dito, meron siyang 19 volts din.
So, kung may 19 volts po dito, 19, 19, 19, 19. So, 19 din yan lahat. So, may drain side po natin. Ito na po yung sinasabi kong resistor. Ito po, ito. Tingnan po natin yung resistor na sinasabi ko. Ito po. Dito po nagtatapos ang 19 volts na yan. Ayan po, 19 volts. Sa bandang hulihan po, gaya ng sabi ko sa inyo, ang line track po ng 19 volts is nandito. Halimbawa ito sa board natin is isang ano lang, sa drawing board natin is isang resistor gaya na nandito sa board natin. So ang dulo niyan, papasok na ho yan lahat doon sa mga sinasabi nating processor, MOSFET. Pero bago po siya papasok sa mga sinasabi na yan, dadaan yan sa isang coil, dalawang MOSFET, series of capacitors, series of drivers, kung saan po nagsusupply lahat yan. Hindi po yan lahat 19 volts. Ito lang pong main line niya ang nagsusupply ng 19 volts. So, tingnan natin. Tingnan natin ngayon ang track line of 19 volts sa bandang memory. Ito hard disk. Hard disk po yan. Sa part po yan ng hard disk. Hard disk po to. Sakit ang hard disk. So, itong line nito, mayroon po itong 19 volts. Ayan po, 19 volts yan. Dito may 19 volts yan sa MOSFET. Input side. So, dito naman po sa bandang RAM. Sa input side po nito, may 19 volts yan. Saan yung 19 volts nito? Huwag mong ipahiya. Magpakita ka. 19 volts. Ayan po, may 19 volts po tayong nakikita. So sa lahat po nito, lalong lahat na po dito, may 19 volts po yan lahat. Hindi po yan nawawala 19 volts. Kasi siya po ang mother source of current po sa laptop natin. Pero gaya ng sabi ko, pag pumasok na yun sa RAM, ibang voltahe na yan. Hindi po to aandar hanggat hindi po gumagana ang 19 volts natin. So ulitin ko po, galing sa ating charger, galing sa ating charger, we have 19 volts. Yes, we have. Then sa mga capacitor inside, ito, parang hindi ito gagana kasi may ano siya, driver. Dito yata yung galing. Ayan po, may 19 volts. Then you have the 19 volts also here. Then, anong side to? Processor side. May 19 volts ba? Outside, sa labas. Yan, 19 volts. Pero dito wala yan. Kasi, hindi pa umaandar yung unit natin. So, titingnan po natin kung ano bang mabultahe meron ang ating motherboard pagkatapos umandar. Meron na itong 3.3. Kasi ang 3.3 po is always present po yan pag sinaksak mo ang battery or ang charger. May 3.3 na po ito. I'm sure. Kasi gumagana yan eh. Yan, may 3.3 po yan. Hindi pa umaandar. Kasi po, pag wala pong 3.3, na voltahe ang laptop, hindi po aandar yan. Kasi absent po si voltahe ng ating starter chip or super IO chip natin. SIO, ang tawag nila doon. Hindi ko alam kung ano talang pangalan. So, starter chip po ang pinakamadaling tawag ko dyan. So, tara, subukan natin. Sabi ko sa'yo, umaandar yan. Naayos na to. Pinalitan ko na kasi yung mga sirang parts nang galing. So, ito. Try natin po andarin. Kung aandar, ayan po, umikot. Umaandar po yan. Sabi ko sa inyo, magkaiba ang voltahe ng bawat section. Titingnan po natin ang RAM. Kung ilang voltahe ang RAM. Saan ba ang camera natin? Pakita mo ang RAM.
RAM side. Ito po, sa RAM side po tayo. Ito po yung RAM natin. Titingnan natin kung may voltahe ba to. Ilang voltahe ito? Ba't wala? Kaya wala yan. Dito, oh. Hindi nakalagay yung ground. Kulang yan. Lagyan natin. Balik natin si ground. Ilang bang voltahe ng RAM? May power siyang 1.5 volts lang ang RAM. Hindi siya 19 volts. So, ang starter chip natin, meron siyang 3.3. Tingnan natin ang side ng USB natin. Meron siyang ito yung input side niya. Titingnan natin ang output side niya. Dito ba? Yes, mayroon tayong 5.1. Sa processor naman po, sa likod, tingnan natin ang processor kung ilan bang voltahe. Meron siya. Sa processor naman po, meron tayong how much? 0.8 volts po yan. So, ayan po, gumagana po yan lahat. Katulad ng sabi ko sa inyo, sa video graphic chip, 0.8 pa rin yan. Papuntang RAM ka, ano kasi ito eh. So, saan pa ba? Ano pa bang gusto nyong malaman na voltahe? Sa USB natin, kung gumagana ba. Tingnan natin ang switch. Kung merong voltahe ang switch. Tingnan po natin ang switch. Kung anong merong voltahe yan. Meron siyang 3.2. Ayan po. So, malinaw po siguro sa inyo, ano. Ang pinag-uusapan po natin sa ngayon ay ang 19 volts na main source ng ating laptop. Kasi nasasanay tayo sa cellphone kasi nag-check tayo kung grounded ba o hindi. Sa battery tayo nag-check na kung grounded o hindi. Iba sa laptop. Parang charging voltage niya. Tingnan natin kung ilan. Charging voltage. Bakit wala? Ayaw na yata mag-charge. Uy, may tinamaan dito. Charging voltage. Ano nangyari? Sana naman si ground. May 3.2 ang ating battery sa charging line. Tingnan natin ang charging line. So, may 3.2 lang lumalabas doon. Ayun. Nagwa-warning na naman si ano ito. 19 volts present ba is 18. Oh, may problema dito na side. Bakit? Ito kasi, ito yung sinasabi ko. Dito may 19 volts. Pero dito sa bandang input nito, 18 lang ipinalalabas. May problema to. Titingnan ko pa to kung anong problema ng battery ko natin. Absent po yung niya, voltahe niya. Ano bang tinamaan ko dito? Ito yung mahirap kasi pag gumagana, wag na galawin. Green side. Ito, may problema itong MOSFET. 19 volts input natin, walang problema. Pero pagdating dito sa MOSFET, MOSFET side, saan ba yung isa nito? Tingnan natin dito, sa bandang likod. Umaandar po to pero hindi to magcha-charge sigurado ako kasi walang walang charging voltage. Wala oh. Ito ang kulang ko dito, charging voltage nito. So, ayan, hanapin ko pa problema nito mamaya. Ito ay hindi ko nakita sa charging niya. Okay, sige lang. At least na pinakita nyo kung saan dumadaloy ang ating mga 19 volts supply source ng ating voltage source ng ating laptop. Paalala lang po ha,
ang pinagtinutukoy pa natin dito, ang pinag-aaralan natin dito ngayon, pinapakita ko sa inyo is ang 19 volts source kung saan dadaan ang mga 19 volts. Gaya ng sabi ko po, i-off muna natin to kasi baka mas malalong masira. Okay na to eh. Charging na lang pala problema. Hindi ko to kasi napansin. Kaya ulitin ko po, bago tayo magtapos, konting ito po, galing sa charging input voltage po natin ito. Papasok sa dalawang MOSFET. Kung may driver man siya, tingnan natin. Kung meron pa siyang MOSFET dalawa, din na carbon resistor. Sa carbon resistor na panghuli, diyan na po ang panghuli mong titingnan sa puntang 19 volt na source natin. Pinakita ko na po sa inyo kung paano siya sa motherboard on actual. Pinakita ko sa inyo kung saan siya dapat dumadaan. At sana po, wag po natin sirain ang ating, sa lahat ng mga technicians na kasama natin sa industry. Sana po wag natin sirain ang ating mga pinagkukunan hanap buhay. May mga sira, may mga sabihin na natin mga hindi nakaintindi kung tawagin yung mga kung nakakainis nga naman minsan. Sarap sabihin na sira ulo yung mga ganong tao na nagbabagsak na sabi na nagbabagsak daw presyo. Pero it's their choice. Choice po yan nila. Kung makasira man po sila ng unit nila na ginaayos, hindi na natin kasalanan yun. So, yun lang, warning ko lang po sa laptop. Ang board po ng laptop is hindi po siya katulad ng cellphone na nabibili lang ng 2,000. Pwede natin agad-agad palitan. Pag nasira po ang board ng ating mga laptop na inaayos natin, masakit po sa ulo. Paabot po tayo na maghahanap kung saan-saan. So, ganun lang po siguro So, sa mga nanonood ngayon, kung mayroon po kayong natutunan, paki-subscribe na lang po. Kung may gusto kayong malaman o gusto kayong gawin ko, paki-comment po sa baba. At saka paki-hit na lang po yung notification bell button. At nang sa ganun malaman po ninyo kung ano yung masusunod nating mga gagawin na i-upload ko. Kasi marami pa po. Susunod na upload ko, paano gumawa ng Bindo machine or Piso Wi-Fi machine. I-actual ko po yun sa inyo. So sana po suportahan niyo po ang channel na munting channel na ginawa ko na to. Gaya po ng sabi ko, kaalaman po ang ibabahagi ko sa inyo. Saka yung mga adventures natin sa bandang hulihan na yun pag mayroon pa ako kasing Bindo, Wi-Fi Bindo, car wash machine, yung hulog-hulog. Ano pa ba? May isa pong ihuhuli sa laptop natin. Pag umabot ko ito ng 1K na subscriber, ibabahagi ko po paano po tayo i-inject ng voltahe para po sa mga sirang mga component na mas madaling paraan para makita. Ibabahagi ko po sa inyo sa huling sa bandang pag umabot po na tayo ng 1K na subscribers, i-share ko na po sa inyo kung paano mag-inject ng voltahe sa laptop. Gagawa din po tayo ng mga power supply, regulated power supply with current indicator, katulad na nabibili sa mga Shopee na tag 2,000, tag 3,000, gagawin na natin worth of 500 to 1,000. Kung minsan, kung may mga parts kayo dyan na natabi-tabi, pwede nyo gamitin yon. At kung wala man, mura lang din naman. So, hindi po kailangan bumili ng mga parts. Katulad nung na ginagamit namin yun dun sa shop, sa SMS, ginawa lang po namin yun sa dating sa dating sira na power supply po ni Jeffrey. And then halos na nasa 500 lang po yung namin, nagastos namin. So bahagi ko po yun sa inyo pagkatapos ng Bindo machine or power supply or Bindo machine muna. Yung
kung paano po inject ng voltahe sa laptop. I-share ko na po yun sa inyo kapag may 1K subscribers na po tayo. So, ganun lang po. Maraming salamat sa inyong pagsusubaybay sa channel na to. Paki-subscribe po, paki-comment ko na po ang inyong mga gusto kong gawin. Basta kaya ko lang, gawin ko naman. Hindi ko naman ipagdamot ang nalalaman ko. Hindi naman talaga pwedeng ipagdamot ang kalaman ng isang tao kung gusto niya makatulong. Kasi natututo po tayo sa kaalaman din ng iba. Pinoproseso po natin at saka pinapalago po natin sa ating sarili. So, mahirap din po na pag magdamot. Pero katulad nga ng iba, sabi nga ng iba, wag daw, ano sabi? Ang kasabihan na, don't give them fish. Wag mo silang bigyan ng isda. Pero, mas turuan mo sila paano mangisda. Tama ba yun? Paki-correct na lang kasi hindi ko rin kabisaan ito na linya. So, ayan po. Maraming salamat. Maraming salamat po. God bless po. Kung wala naman din po kayong pupuntahan na importante sa sa ibang lugar, mas mabuti po siguro na manatili na lang po tayo sa ating mga bahay-bahay nang maiwasan po din natin magkasakit kung may mga anak po kayo. Iwasan nyo po kasi mahirap panahon. Ano lang, sipon lang, lagnat konti kasi napila COVID na yan. Sigurado yan. So, hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. God bless us all.